May mga babaeng hindi kailanman sumisigaw. Hindi nananampal, hindi nagwawala, pero binabago nila ang buhay mo. Unti-unti, tahimik, at halos hindi mo namamalayan. Ito ang soft control, ang pinakadelikadong uri ng manipulasyon dahil hinahayaan mo itong mangyari. Akala mo pagmamahal, pero ang totoo, control na pala. Welcome back sa ating channel, kung saan ginagawang motibasyon ang madidilim na katotohanan. Today, pag-uusapan natin ang female manipulator hindi para siraan ang kababaihan, kundi para protektahan ka mula sa mga relasyon na unti-unting sinisira ang pagkatao mo. Bago tayo magsimula, i-comment mo kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot ang video na ito. Segment 1, ang Pilipinong lodi ng manipulation, soft, hindi loud. Sa kulturang Pilipino, napakahalaga ng imahe. Kung paano ka tumingin, magsalita, at magpakita sa ibang tao, lahat may kahulugan. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa atin mas naniniwala sa mga kilos na mabait, sa mga salitang banayad, at sa mga nangiting hindi mo mabasa. Dito pumapasok ang isang uri ng manipulasyon na hindi halata, hindi maingay, hindi marahas pero napakalakas ng epekto. Soft control. Ang female manipulator sa kulturang Pilipino ay hindi tulad ng madramang karakter sa teleserye na naghahampasan ng plato. Hindi siya yung sumisigaw ng traitor ka sa kanto. Hindi. Mas malalim siya, mas maingat, mas nakatago, at yun ang dahilan kung bakit siya nagiging epektibo. 1. Mabait sa harap, pero iba sa likod. Sanay tayo sa ideya ng dalagang Pilipina mahinhin, malumanay, respectful. Pero ang tunay na hidden skill ng soft manipulator, kayang iswitch ang personality niya depende sa taong kausap. Sa harap ng barkada mo, ay hypo, ang bait niyo naman. Pero kapag kayong dalawa na lang, bakit hindi mo ako pinansin kanina? Ako ba may mali? Unti-unting ginugulo ang isip mo. Sa pamamagitan ng contrast, parang siya yung perfect girlfriend sa mundo. Pero ikaw yung laging kulang sa relasyon. 2. Hindi siya direktang nag-uutos, pero napapasunod ka. Sabi ni Eric Fromm, the most subtle type of control is disguised as concern. Sa Pilipinas lalo na, ang mga pahiwatig o pahaging ay mas malakas pa sa utos. Hindi niya sasabihin na, huwag ka lumabas. Sasabihin niya, ay lalabas ka? Okay lang naman. Kung yun talaga ang gusto mo, sabay lungkot na hindi mo maintindihan. Resulta, ikaw mismo ang magkakancel ng lakad, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil ayaw mong masaktan siya. Hindi kanya pinilit, pero napapagalaw kanya. Iyon ang soft control. 3. Emotional weakness bilang weapon. Sa ating kultura, kapag umiyak ang babae, parang palaging lalaki ang may mali. Kaya ang female manipulator, kabisado ito. Konting drama, konting iyak, konting ikaw kasi At ikaw na ang aako sa lahat ng kasalanan. Hindi para resolbahin ang problema, kundi para maging dependent ka sa guilt. Para maramdaman mong kailangan mong ayusin siya. Kahit hindi naman dapat ikaw ang may kasalanan. 4. Pagiging victim para maging master. Sa Pilipinas, ang taong kawawa ay kadalasang may moral upper hand. Ito ang ginagamit ng soft manipulator. Lahat ginagawa ko para sa'yo. Hindi mo ako naiintindihan. Lagi mo na lang akong nasasaktan. Wala ka namang ginawa, pero ikaw ang nag-a-apologize. Ginagamit niya ang pagiging weak para kontrolin ka nang hindi mo namamalayan. 5. Perfect timing ang tunay na sandata. Hindi niya sasabihin ang gusto niya hanggang hindi ka emotionally vulnerable. Kapag pagod ka, stressed ka o may problema ka, tsaka siya maglalabas ng emotional neediness. At dahil mabait ka, susunod ka. At kapag nasanay ka na, hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang may control o matagal ka na palang nababalot sa isang invisible web. Ito ang Pilipinong soft manipulator. Hindi umaatake, hindi nagwawala, hindi naninigaw. Pero kaya kang paikutin, gamit lang ang emosyon, timing at tamis ng salita. At yun ang dahilan kung bakit kailangan itong pag-usapan para malaman mo kung kailan pagmamahal at kailan control na ang nangyayari. Segment 2, ang painful truth, hindi lahat ng kindness ay kind. Sa mundo natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, madalas nating hinahalo ang dalawang bagay na magkaiba, kabaitan at intensyon. Akala natin kapag mabait, mabuti na. Kapag sweet, totoo na. Kapag hindi sumisigaw, hindi toxic. Pero sabi ni Friedrich Nietzsche sa Beyond Good and Evil, the most dangerous people are those who make you doubt your own reality. At madalas, sila yung pinakamaamo. 1. The smile that hides a blade. Ang soft female manipulator ay may kakaibang charm. Hindi agresibo, hindi confrontational, hindi intimidating. Madaling mahalin, madaling pagkatiwalaan.
At madali kang ipafeel na ikaw ang mundo niya. Pero ano ang tunay na nangyayari? Hindi ka niya sinasaktan sa harapan. Sinasabayan ka niya. Sinusunod ka niya. Iniintindi niya ang bawat galaw mo para malaman kung saan ka mahina. Para malaman kung paano niya mababaluktot ang emosyon mo nang hindi mo nararamdaman. Hindi ito kindness. Strategy ito. 2. Hindi ka niya minamahal kundi minamanage. Meron siyang kakaibang paraan ng pag-aalaga. Hindi para palakasin ka, kundi para maging dependent ka. Lagi kang hinahatak sa mindset na, ikaw lang ang meron ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Baka iwan mo rin ako tulad nila. At dahil mabait ka, nahuhulog ka sa trap. Dahil gusto mong magsilbi, magbigay, magprotekta. Pero sa bawat tulong mo, may kapalit na invisible chain na unti-unting pumupulupot sa'yo. 3. Praise, withdraw, praise cycle. Ito ang pinaka-subtle pero pinaka-powerful weapon niya. Kapag gusto kanyang mapasunod, bibigyan kanya ng sobra-sobrang affection. Yung tipong parang ikaw ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Pero kapag nagkamali ka sa tingin niya, o hindi mo siya nasunod, bigla siyang malamig, dead air, silent treatment, cold tone. Hindi niya kailangan sabihin, gawin mo to. Ang katawan mo na ang automatic na gagalaw para maibalik yung warmth na nawala. Addiction ito sa validation. At siya ang dealer for using innocence as armor. Sa mata ng ibang tao, siya ang mabait, mahinhin, yung good girl. Kaya kapag ikaw yung nagreklamo, ikaw ang mukhang masama, ikaw ang mukhang overreacting, ikaw ang mukhang rude. Ito ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lahat ng mabait ay mabuti. At hindi lahat ng hindi naninigaw ay hindi nananakit. May mga sugat na hindi naririnig. The truth, you don't want to admit. Kung minsan, hindi mo masabing minamanipula ka kasi ang sarap sa pakiramdam. Masarap maramdamang kailangan ka. Masarap maramdamang ikaw ang mundo niya. Masarap maramdamang ikaw ang savior. Pero tandaan mo ito, ang pagmamahal na nakabase sa kontrol ay hindi pagmamahal kundi pagkuha ng kapangyarihan sa pinakamadaling target, isang lalaking marunong magmahal. At sabi ng philosopher na si Arthur Schopenhauer, we often seek in others what we lack in ourselves. Maraming manipulator ang naghahanap ng tao na pupuno sa kakulangan nila at gumagamit sila ng kindness bilang disguise. Hindi lahat ng ngiti ay totoong saya at hindi lahat ng lambing ay pagmamahal. Minsan ito ang pinakamalambot na paraan ng pinakamalakas na kontrol. Segment 3, bakit ikaw ang target? Kung napapaisip ka kung bakit ikaw ang napili, bakit ikaw ang madaling maapektuhan, bakit ikaw ang parang laging napapasok sa ganitong uri ng relasyon, hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, hindi dahil kulang ka. Ang totoo, ikaw ang target dahil marami kang katangiang wala sa manipulator. Gaya ng sabi ni Sigmund Freud, we are never so defenseless against suffering as when we love. And ang soft manipulator, sinusundan niya hindi ang kahinaan mo, kundi ang kabutihan mo. 1. Target ka dahil mabait ka. Sa mundo ng manipulasyon, ang pinakaunang target ay hindi ang mahina, kundi ang mabait. Ikaw yung taong sanay magbigay, sanay umintindi, sanay mag-adjust. Hindi ka nagbibilang ng kabutihan, hindi ka nagtatala ng pagkakamali, at higit sa lahat, lagi kang handang magpatawad. Para sa manipulator, ikaw ang perfect supply. Ikaw ang emotional donor. At habang tumatagal, unti-unti niyang tinutuklas ang hangganan ng kabaitan mo hanggang sa wala na pala. 2. Target ka dahil may empathy ka. Marunong kang makiramdam. Marunong kang umunawa ng sakit ng iba. Marunong kang makinig. At sa mga taong may soft control tendencies, ang empathy mo ay parang treasure chest. Kapag sinabi niyang, pagod na ako, ikaw ang mag-a-adjust. Kapag sinabi niyang, wala akong ibang masasandalan kundi ikaw, ikaw ang magpapasan. Ang empathy mo ay ginawa para magmahal. Pero para sa manipulator, ito ang pinakamadaling pasukan. 3. Target ka dahil gusto mong maging hero. Marami sa atin, lalo na sa mga Pilipinong lalaki, ay lumaking may ideyang, ako dapat ang protector, kailangan ko siyang alagaan. Responsibilidad ko ang emosyon niya. At dito ka nagiging vulnerable. Kasi kapag may babaeng, laging may problema, laging may trauma, laging may kailangan, ang instinct mo ay, ako ang gagawa ng paraan. Pero sabi ni Eric Fromm, those who want to save everyone often forget to save themselves. At habang sinusubukan mong ayusin ang mundo niya, hindi mo napapansin, unti-unti kang sinisira ng mundo niya. 4. Target ka dahil loyal ka.
Isa sa pinaka-Pinoy na trait, sobrang loyalty. Kapag committed ka, committed ka. Hindi ka basta bumibitaw, hindi ka madaling mag-give up. Ang problema, ginagamit ito ng manipulator. Hindi ka niya papalayain kasi alam niyang hindi ka aalis. Hindi mo siya maiiwan kahit paulit-ulit kang nasasaktan dahil loyal ka. At ito ang cruelty ng soft control. Hindi ka niya sinasaktan ng harapan, kaya hindi mo alam kung kailan ka dapat umalis. 5 target ka dahil may puso ka. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ka target dahil mahina ka, kundi dahil marunong kang magmahal. Hindi ka manipulator. Hindi ka mapaglaro. Hindi ka gumagamit ng tao. Ikaw yung tipo ng taong sincere ka kahit minsan masakit. Para sa isang manipulator, ang taong may malinis na puso ay parang open gate. Walang bantay, walang guard, walang lock. Mabuti ka at doon ka nagiging talo. Ang soft manipulator ay hindi naghahanap ng mahirap kontrolin. Hinahanap niya ang pinakamadaling mahalin. At kung ikaw man yun, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, maganda ang puso mo at yun ang dapat mong pangalagaan. Segment 4. Signs na nahuhulog ka sa soft control. Kapag ang isang bagay ay physical, madali mo itong makita. Madaling malaman kung sinaktan ka. Madaling malaman kung may mali. Pero ang soft control, parang hangin. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo sa bawat sulok ng buhay mo. At kung hindi mo alam ang mga palatandaan, maaari kang maging bihag nang hindi mo namamalayan. Narito ang mga red flags na hindi mo dapat baliwalain. 1. Lagi kang pagod emotionally. Kahit wala naman kayong away, ito ang pinakakaraniwang sign. Wala namang sigawan. Walang tampuan. Lahat parang maayos. Pero bakit pagod ka? Bakit drained ka? Bakit parang kinakain ng lakas mo? Because soft manipulation is subtle emotional draining. Hindi physical. Hindi obvious. Pero araw-araw kanyang binabawasan ng konti-konti hanggang wala ka ng natitirang enerhiya para sa sarili mo. 2. Lagi kang may guilt kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Ito yung feeling na kahit tama ka, nag-a-apologize ka pa rin. Siya ang nagkulang, pero ikaw ang humihingi ng sorry. Siya ang may ginawang mali, pero ikaw ang nag-i-explain. Siya ang lumalayo, pero ikaw ang nagtatakbo papalapit. Ito yung tipo ng guilt na hindi mo maipaliwanag, pero naroon, at parang may boses na nagsasabing, kasalanan mo to. Hindi dahil nagkamali ka, kundi dahil nabuunan niya sa isip mo na kapag nasasaktan siya, ikaw ang may sala. Yun ang emotional conditioning. 3. Pakiramdam mo, responsibilidad mo ang emotional stability niya. Kapag nalungkot siya, ikaw ang may kasalanan. Kapag nagbago mood niya, ikaw ang dahilan. Kapag may problema siya, dapat ikaw ang solusyon. Hindi mo naman ito sinadya. Nagsimula lang ito sa simpleng pag-aalaga. Pero habang tumatagal, napapansin mong parang ikaw na ang nagbabantay. Sa bawat emosyon niya, hindi ka boyfriend, emotional shock absorber ka. At yan ang gusto ng manipulator. Gawin kang dahilan ng saya niya para kapag nawala ka, masisi mo ang sarili mo. 4. Bigla siyang malamig kapag hindi mo siya nasunod. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nangaaway. Pero biglang may shift. Nagiging quiet. Short replies. Cold tone. Walang affection. Ito ang tinatawag na love withdrawal. The strongest form of soft punishment. Hindi niya sinasabi, pero pinaparamdam niya. Sumunod ka para bumalik ang lambing ko. At dahil ayaw mong mawala yung affection, ikaw na ang kusang nag-a-adjust. Hindi mo nakikita, pero ito ang invisible leash. 5. Hindi mo nakilala ang sarili mo. Ito ang sign na madalas huli mo nang napapansin. Hindi ka na naglalaro ng hobbies mo. Hindi ka na lumalabas sa mga kaibigan mo. Hindi ka na masaya sa mga dating nagpapasaya sa'yo. Hindi ka na nagde-decide, kundi nag-a-adjust. Lahat may filter na. Magagalit ba siya? May inis ba siya? Mababawasan ba ang lambing niya? At ito ang pinaka-dark na sign. Hindi ka na nag-iisip bilang ako, kundi bilang kami. Pero paano kung yung kami ay matagal nang nakapatong? Sa manipulative control? 6. Kapag aalis ka, nagiging sobrang sweet siya. Ito yung push-pull cycle. Kapag nagpaparamdam kang napapagod, o gusto mong magpahinga, o kailangan mo ng space, bigla siyang magiging super sweet, clingy, affectionate, caring. Parang biglang bumalik yung dating perfect girl. Nakakabigani, nakaka-addict, at mababalik ka agad. Pero tandaan, kung bumabalik lang ang sweetness kapag mawawala ka, hindi iyon pagmamahal. Survival tactic iyon.
7. Ikaw yung may takot na mawala siya, kahit ikaw ang laging nasasaktan. At ito ang pinakamalupit, alam mong mali. Alam mong nasasaktan ka. Alam mong hindi ka masaya. Pero takot na takot ka pa rin na mawala siya. Hindi dahil mahal mo siya lang, kundi dahil na-condition ka na siya ang validation mo. At kapag nawala siya, parang mawawala yung identity mo. Yan ang pinakamalaking sign na hinawakan na niya hindi puso mo, kundi pagkatao mo. Kung nakita mo sa sarili mo ang ilan sa mga signs na ito, hindi ibig sabihin mahina ka. Hindi ibig sabihin tanga ka. Ibig sabihin, sinikap mo lang magmahal. Pero minsan, ang pinakamasakit na karanasan ay ang pagmamahal na ginawang sandata laban sa'yo. At ngayon na nakikita mo na ang signs, oras na para makita mo rin kung paano ka makakalaya. Segment 5, paano ka makakawala? Kung umabot ka sa puntong na pagtanto mong nahulog ka na pala, sa isang relasyon na puno ng soft control, una sa lahat, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki at babae ang dumaan na dito. Maraming taong mababait at mapagmahal ang naloko gamit ang pinakamalambot na paraan ng kontrol. Pero tandaan mo ito, kaya mong makalaya at magsisimula ito sa pag-unawa sa mga sumusunod na hakbang. Step 1. Kilalanin na hindi lahat ng pagmamahal ay pagmamahal. Ito ang pinakamahirap na unang hakbang. Ang tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay pagmamahal para sa ikabubuti mo. Minsan, ang tinatawag mong pagmamahal ay attachment, dependency, addiction sa validation. Sabi ni Albert Camus, freedom is nothing but a chance to be better. At kung nasa isang cycle ka ng soft control, ang unang kalayaan na kailangan mo ay kalayaan mula sa ilusyon. Ang ilusyon na mahal ka dahil kailangan ka. So, step 2, bumalik sa sarili mong identity. Kapag matagal ka nang nasa manipulative relationship, unti-unting nawawala ang ikaw. Panahon na para hanapin siya ulit. Balikan ang hobbies na tinalikuran mo. Kumonekta uli sa friends and family. Gawin muli ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Magtrabaho para sa sariling goals, hindi para sa kanya. Parang puzzle ito. Matagal na binuwag, pero pwede mong buuin muli. At sa bawat pirasong binabalik mo, unti-unting lumalakas ka. Step 3. Practice emotional distancing. Hindi mo agad kayang umalis. Hindi mo agad kayang putulin lahat. At hindi mo kailangang madaliin. Ang unang hakbang ay emotional distance. Ang paglalagay ng psychological space sa pagitan niyong dalawa. Paano? Huwag mo munang sagutin agad ang messages niya. Huwag kang reactive sa mood swings niya. Iset ang sarili mong oras at boundaries. Huwag mong i-prioritize ang emotions niya kaysa sayo. Ito ang pinaka-crucial na shift. Kapag natutunan mong hindi magpaapekto sa emosyon niya, nawawala ang power niya. Step 4. Set firm boundaries. Kahit umiyak pa siya, boundaries ang pinakaayaw ng manipulator. Kasi boundaries ang pumuputol sa control. Kaya kapag nagsimula kang mag-set ng limit, hindi ko kaya ngayon, hindi ko responsibilidad yan. Kailangan ko ng space. Hindi ko gugustuhin ang trato na yan. Magugulat ka, bigla siyang iiyak, biglang magbabanta, biglang magmamakaawa, biglang magpapasweet. Pero tandaan mo, ang boundaries na madaling masira, hindi boundaries. Kailangan mong maging matatag, hindi para manalo sa away, kundi para manalo sa buhay mo. Step 5. Putulin ang cycle, hindi ang sarili mo. Kapag kaya mo na, ito ang final step. I-cut off ang cycle. Hindi mo kailangan siyang kausapin. Hindi mo kailangan mag-explain ng mahaba. Hindi mo kailangan humingi ng tawad para sa sarili mong proteksyon. Pwede itong gradual fade out o clear and firm exit. Ang mahalaga, huwag kang babalik sa cycle na matagal ka nang sinisira. Tandaan ang sabi ni Schopenhauer, compassion is the basis of morality, but it should start with yourself. Hindi selfish ang paglaya. Ito ang tunay na self-respect. Step 6. Pagkatapos ng lahat, piliin mong umangat. Hindi dito natatapos ang kwento. Ang totoo, dito palang magsisimula ang bagong kabanata ng buhay mo. Gamitin mo ang sakit para maging mas matalino. Gamitin mo ang trauma para maging mas malakas. Gamitin mo ang experience para kilalanin ang sarili mo. At higit sa lahat, piliin mong bumangon na hindi naghihigante, kundi nagpapagaling. Dahil ang tunay na panalo ay hindi kapag tinalo mo siya, kundi kapag bumalik ka sa sarili mo nang mas buo, mas matatag at mas mapayapa. Hindi mo kayang baguhin ang manipulator. Hindi mo kayang ayusin ang taong ayaw magbago, pero kaya mong ayusin ang sarili mo. Kaya mong iligtas ang sarili mo. Kaya mong putulin ang cycle at palitan ito ng buhay na may respeto, may direksyon, at may tunay na pagmamahal.
At kung hinahanap mo ang sign para umalis, ito na iyon. Kung nararamdaman mong unti-unti kang nawawala, ito ang sign na hinihintay mo. Hindi masama magmahal, pero masama ang pagmamahal na hindi ka kayang mahalin pabalik ng tama. You deserve a love na hindi nang hihigop, hindi nang gagamit, at hindi nakadepende sa kontrol. Choose peace over chaos. Choose growth over attachment. Choose yourself. Kung gusto mo pa ng ganitong insights, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang sandata ay kaalaman.